Natalie Boyet Gonzalez. Muli mga kaibigan, bigyan po natin ang isang masigabong palakpakan ng ating Congressman Natalie Boyet Gonzalez. Alam mo, romantic. Kahit na may nakuha po. Mansay lang. May lugar kayo dito, ha? Sabay-sabay tayo. Mga kaibigan, ang pagdating ng ating Vice Mayor Menchie Avalos. Muli mga kaibigan, bigyan po natin ng isang masigapang palakpakan ang pagdating ng ating Vice Mayor Menchie Avalos. Morning po. Bago later.
Tingnan, nakita mo. Nandito ka ba sa ano kagabi? Connection mo? Kailangan ko boses ka. Lord, kinama mo ko ah. Selfie. Andun na sila. Punta. Gilid ka nung ilang araw. Hindi. Masa kalabot na ba? Oo, kami pa to. Kailangan namin sa secret. Hindi na nakakalapit. Kapit lang po. Thank you po ko. Thank you po, ma. Salamat po. Paano ka ba? Ewan ko kayo, bakit ano? Nandito po. Ayun po, nasa... Ay, pala. Sa babay po. Lord. Check-in kami ng isang kwarto. Kasi hindi ka pwede nung yung kasama. Doon sa isang kwarto. Dalawang araw naman ako. 40 ng isang gabi. Kasi hindi pwede. Talagang pinakamayari. Nagkagad ako ng message para yun. Kahit hindi pa rin. Kaya pala ba? Lalo na pininaw na.
Ayan, pag na. Excuse lang po. Bisan. Kamay po, kamay. Kamay po. On the way na. Yun yung ayaw palilitin. Huwag yung tatapakan po. Huwag yung tatapakan. Masira.
Mga kaibigan, ang pagdating ng kagalang-galang na pulong lungsod ng Mandaluyong, Mayor Benjamin S. Avalos. Uli mga kaibigan, bigay po natin ang isang masigabong palakpakan sa kanyang pagdating, Mayor Benjamin S. Avalos. Mga kaibigan, kasama na po natin sa umagang ito ang mga pangunahing opisyales ng ating lungsod. Congressman Neptali M. Gonzales II, Mayor Benjamin S. Avalos, Vice Mayor Carmelita A. Avalos at mga konsihales ng lungsod. Handa na po ang lahat para sa pagsisimula ng pagdiriwang ng ika-70 na anibersaryo ng katubusan ng Mandaluyong at ang ika-30 taon ng pagiging lungsod. Bilang tugon sa kanilang pagdating, ang parangal sa pagsalubong ay isasagawa ng mga uniformadong tauhan ng ating bansa sa pangunguna ng PNP Mandaluyong, mga tauhan ng pamatay-sulong at ang BJMP para sa dalawang pinakamataas na pinuno ng lungsod, Congressman Neptali Boyet Gonzales II at Mayor Benjamin S. Avalos. Nakamasid at nakaantabay din po sa pagkakataong ito ang ating Vice Mayor Carmelita A. Avalos kasama ang ating mga konsihales mula sa una at ikalawang distrito ng Mandaluyong. Mga kaibigan, ang parangal sa kanilang pagdating. Trooping the line, ladies and gentlemen, is the representative of Mandaluyong's Olong District, Honorable Neptali M. Gonzales II, and the Mayor of Mandaluyong City, Honorable Benjamin S. Avalos, is being accompanied by police area, Mayor Grace R. Nagaya, Chief of Police, Mandaluyong City Police Station, and the Battalion Commander,
revealed from the cast of horror that the surrounding has concluded. Once again, ladies and gentlemen, that concludes this ceremony. Matapos po nating matunghayan ang parangal sa pagdating ng ating mga pangunahing manahuhin o ang mga opisyal ng lungsod, ay tutunguhin naman natin ang bantayog ng kagitingan ng mga bayani ng Mandaluyong para sa pag-aalay ng mga sariwang bulaklak. Kaya inaanyayahan po natin ang ating mga city officials na tunguhin ang ating bantayog para sa gaganaping pag-aalay. Nakikiusap po kami na kung maaari yung pong grupo na lamang ng mga mag-aalay ang siyang umakyat dito sa taas at ang lahat po ay mag-abang na lang sa ibaba para sa ating palatuntunan. Okay? Muli inanyayahan na natin ang ating congressman, ang ating mayor, vice mayor, councilors, barangay captains, department head, DepEd officials, ang mga kinatawan ng DILG, ang Knights of Columbus, lahat po ng mga inatasan natin na mag-alay. Kinatawagan na po natin dito ang ating Chief of Police, ang hepe ng FAR, Jail, at ang ating DILG City Director. Kayo po ang unang mag-aalay ng bulaklak. Ito po ay sa ngalan ng ating kagalang-galang na DILG Secretary Benhar Avalos. Ang pag-aalay ng mga sariwang bulaklak sa bantayog ng ating kagitingan o ng mga bayani ng Mandaluyong. Una po dito ay ang pag-aalay ng mga taga-DILG sa pangunguna po ng ating Secretary Benhar Avalos, nakakatawanin ni na DILG City Director Miss Mary Ann Planas. Kasama po ang Chief of Police Mary Grace Madayag, Fire Marshal na Surdit Calabian at City Jail Warden Joey Ganesera. Muli po mga kaibigan, ang unang standing spray na inaalay natin ay galing po sa tanggapan ng ating DILG Secretary Benhar Avalos at ang mga kinatawan ng national agencies dito sa local ang siyang nag-alay ng nasabing standing spray. Ang pag-aalay ng bulaklak ni Congressman Neptali M. Gonzales II, kinatawan ng nag-iisang distrito ng Mandaluyong. Ang mga sariwang bulaklak na alay ng ating mahal na punong lungsod, nagalang-galang Mayor Benjamin S. Avalos.
kabilang na Vice Mayor ng ating lungsod, Vice Mayor Carmelita A. Avalos at ang sangguniang panglungsod ng Mandaluyong. Si Kapitan Darwin Fernandez, Pangulo ng Liga ng mga Barangay, kasama ang ating mga barangay captains. Sasama ko si Mayor at si Kong, ha? Okay. Mayor, Kong. Tama na po kayo. Okay. Salamat po. Tara na po. Money. Ang sangguniang kabataan sa pangunguna ni SK Federation Jen Mina at ang mga kabataan ng lungsod. Kasalukuyan po kayo nag-aalay ng sariwang bulaklak ang Liga ng mga Barangay o ang ating mga barangay captains sa panguna ng ating Pangulo ng Liga ng Barangay, Darwin Fernandez. At sa puntong ito, bago na po bumaba yung ating mga kapitan, ay inanyayahan natin muli si Congressman, si Mayor at si Vice Mayor na samahan yung ating mga kapitan for a photo opportunity. Maraming salamat po, Kong, Mayor, Vice Mayor, at sa lahat ng ating mga konsehal at mga kapitan. Maaari na po silang magtungo sa lugar ng ating palatuntunan. Habang ipagpapatuloy po natin dito sa taas naman ang pag-aalay ng mga sirimo bulaklak mula pa rin po sa iba't ibang sektor ng ating lungsod. At ngayon po mga kaibigan, ipagpapatuloy natin ang pag-aalay ng mga sariwang bulaklak. Kagalang-galang SK Federation President Jen Mina at ang sangguniang kabataan. Makakasama din po sa pag-aalay nito muli ang ating Mayor at Vice Mayor para po sa isang photo opportunity kasama ang mga kabataang leader ng ating lungsod o ang Sangguniang Kabataan Federation sa panguna po ni SK Federation President Chen Mina. At muli po nating nakasama dito ang ating Mayor at Vice Mayor for a photo opportunity with them. Ang pag-aalay ni Barangay Captain Jun Anga, host Barangay Captain dito sa ating lugar, at ang kanyang mga kagawad ng Barangay Pag-asa.
ang mga puno ng tanggapan ng ating lungsod sa pangunguna ng ating mga department heads na kumakatawan sa lahat ng empleyado o kawani ng ating bayan. Ang DepEd Mandaluyong sa pangunguna ni Dr. Aurelio Alfonso at ang ating mga taga-School Divisions Office. Muli ang mag-aalay naman ngayon ay si Dr. Aurelio Alfonso at ang mga kinatawan ng Schools Division Office o DepEd Mandaluyong. Ang kahulihan po nito sa ating pag-aalay ay ang mga kawani o at kasama natin mula sa Knight of Columbus, Padre Zamora Assembly sa pangunguna nila Edwin Tramfe at Jose Gavino Jr. Ito na po ang huling grupong mag-aalay ng sariwang bulaklak. Pagkatapos po nito ay tutungo na tayong lahat doon sa ibaba para po sa ating commemorative program. Muli ang huling mag-aalay, ang Knights of Columbus. So nagpapapicture na lang po ang ating Mayor at Vice Mayor sa grupo ng Knights of Columbus at hindi po magluluwat ay bababa na rin sila para po naman simulan na natin ang ating commemorative program. Sa pagkakataon po ito, nais na po namin anyayahan ang bawat isa sa ating entablado para simulan po ang ikalawang bahagi ng ating palatuntunan.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Mula sa puntod ng ating mga bayani ay mauulaligan natin ang mga awitin ng pagmamahal sa bayan. Sa dampi ng hangin ay mararamdaman ang pagkaalipin ng bayang itinatangi. At mula sa mga bulaklak na inialay ang samyo ng kalayaang inasam. Sa araw na ito ating pinagdiriwang ang tagumpay ng mga dakilang bithiin ng magigiting na anak ng Mandaluyong. Magsitayo po ang lahat. Panandali ang tumahimik habang nag-aalay ng ilang butil ng panlangin para sa mga veterano ng Mandaluyong. Manatiling nakatayo para sa ating pambungad na panalangin, pambansang awit ng Pilipinas at ang marcha ng lungsod ng Mandaluyong.
ako'y buhay. Lupang hinirang, duyang ka ng magiting, sa manlulupi, di ka pasisingin, sa dagat at bundok, sa simuyan, sa langit kong bugaw, may nilagang tula at awit sa paglayang minamahal, ang isang kamatawat may nagumpay na nagdidingin, ang bituin at araw niya kailan pa may di magdidilim, lupa ng araw ng wag ipagsinta ko'y langit sa piling mo. Aming ligaya na pag may makapit ang mamatay ng dahil sa'yo. Mandaluyong giling kong bayan, tungo sa kaunlaran, ang iyong mitingin at pagsisikap, maganap ang iyong pangarap na matiwasay at maligaya, maunlad at maganda, para sa'yo, Mandaluyong, lahat kami tulong-tulong, kanikilig ang purihan naming mamamayan, iba't ibang larangan, dulot karangalan. Sa Mandaluyong aming bayan, ang iyong makulay na kasaysayan, dangal at kagitingan, kaunlaran sana'y manatili, sa tuwing ay aming ngiti. O Mandaluyong, ang iyong tagumpay, luwalhati sa buhay. Para sa'yo, Mandaluyong, lahat kami tulong-tulong. Kakilig ang purihan naming mamamayan, iba't ibang larangan, dulot karangalan. Sa Mandaluyong aming bayan, ang iyong makulay na kasaysayan, dangal at kagitingan, kaunlaran sana'y manatili, sa tuwin ay aming ngiti. O Mandaluyong, ang iyong tagumpay, luwalhati sa buhay. Para sa'yo, Mandaluyong, lahat kami tulong-tulong. Maaari na pong magsiupo ang lahat. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw, ika-9 ng Pebrero, ay ginugunita natin ang katubusan ng Mandaluyong mula sa kamay ng mga Punes 79 na taon nang nakalilipas. Ito po ay naganap ng panahon ng kalawang digmaang pandaigdig. Pinagdiriwang din natin ngayon ang ika-30 taong anibersaryo ng pagkakatatag natin bilang isang lungsod, ang lungsod ng Mandaluyong. Mga kaibigan, para sa kanyang pambungad na pagbati, ang ama ng Barangay Pag-asa, ang ating host barangay, kagalang-galang Barangay Captain June Anga. Magandang umaga po, Barangay Pag-asa. Sa ating pong mga puno ng lungsod ng Mandaluyong, sa pangunguna po ng ating butihin, Mayor Ben Abalos po. Sa ating pong Vice Mayora, Menchi Abalos at ang kanya pong council, ang City Council po. Kay Congressman Boyet Gonzales po, magandang umaga po. Sa aking pong mga kapwa-kapitan, sa pangunguna po ng Liga President Darwin Fernandez, magandang umaga po mga kapitan. Ang ating pong mga City Department Heads, magandang umaga rin po. At iba pa po mga kawani ng ating lungsod ng Mandaluyong. Kami po dito sa Barangay Pag-asa, sa pangunguna po ng ating Barangay Council, ng ating po mga KKM, Green Ladies, Senior Citizen, mga kawani po ng Barangay Pag-asa,
ay nakikisa po sa pagpupugay sa 79th Liberation Day at 30 Cityhood ng Mandaluyong. At kami rin po ay sasamantalin na ho namin ng pagkakataon na magpasalamat sa ating po mga puno ng lungsod ng Mandaluyong sa patuloy nilang pagtulong, pagbibigay ng ayuda sa ating Barangay Pag-asa. Muli po, magandang umaga po. Ingat po lahat. God bless. Para sa kanyang napapanahong mensahe sa okasyong ito, ngunit bago po ang lahat, nais po muna naming magbigay ng isang awitin na tiyak na pupukaw ng ating damdaming makabayan. Binibining Rain Pineda. Mga kaibigan, para sa kanyang napapanahong mensahe, ang congressman ng lungsod ng Mandaluyong, kagalang-galang Congressman Natalie Boyet Gonzales. Ay, mangyaring upusin lang. Sensya na ho kayo at medyo bedroom voice ako ngayon. Dahil nagkaupo ako dahil nung isang araw at meron nagpipintura sa loob ng aming kusina. Siguro na o kaya medyo garalgal ho ang aking boses ngayon. Kahapon ho ay lalong masama nung ako ay tinawagan ng ating mayor dahil may Liberation Ball kagabi at hindi ako nakapunta. Talaga nag-uusap po kami sa
telepono. Hindi ko malaman kung nakilala niya ako. Dahil ang boses ko ho ay parang bagong anyway, sa ating puting Mayor Ninong Ben Abalos, ating Vice Mayor Menchi, ating mga konsihal, ating mga kapitan, magigiting na mga kagawad, ang ating mga pamilya ng Division of Office ng Mandaluyong, ang ating men in uniform, ang ating mga kawani ng ating pamahalaan, ating mga bisita, at siyempre sa mga pangunahing mamamayan na lungsod ng Mandaluyong na sa kanilang ugat ay dumadaloy ang dugo ng mga bayani. Isang magandang araw po sa kanilang lahat. Isang araw ng malapit na mag-winter, taglamig, ay may isang buto ng puno na bumagsak at bumaon sa malamig na putikan na lupa sa isang kagubatan. Nang umulan at natapakan pa ito ng dumaang usa, ay lalong bumaon ito doon sa ilalim ng putikan. Sabi niya, mahalas naman. Mahalas naman. Hindi lang ako nag-iisa rito. Ang dumi ko na at wala pa akong makita. Sana na lang ay doon ako bumagsak sa damuhan. O kaya ay bumagsak na lang ako doon sa ibabaw ng nakabagsak na isang puno sa trunk niya. O kaya ay sa matigas na lupa. Ang hindi niya alam, dahil wala siyang makita, swerte na siya sa kanyang pinagbagsakan, sa kanyang kilalalagyan. Bakit? Yung mga buto na bumagsak sa damuhan ay kinain ng iba't ibang mga hayop. Ang mga buto naman na nasa ibabaw na bumagsak ng trunk ng puno na nakabuwag ay pinagpiestahan ng mga ibon. At yung bumagsak naman sa matigas na lupa, later on ay kinulek ng mga chipmunks at dinala doon sa tinitirahan nilang loob ng punong kahoy, tinabi para makain nila pagdating ng panahon ng winter. Lumala ang problema ng buto. Nung naging taglamig ng talaga, naging winter na. Kahit na gusto niyang umalpas at lumago, wala siyang magagawa. Dahil nababalot na siya na matigas na shell, yung putik na sa kanya yung nakapaligid ay naging matigas ng yelo dahil winter na nga. Dumaan ang mahabang winter at naging springtime na. At dahan-dahang natunaw ang mga yelo. At nababad na siya ngayon sa tubig. At dahil babad na siya sa tubig, ay lumambot na ang shell na bumabalot sa kanya, kaya pilit niyang ginalaw ang kanyang sarili. At ito ay crack open, at siya ay nakalaya na. Pero maaari siyang lumago, pero ang ginawa niya ay instead na tumubo siyang pataas, tumubo siyang pababa. Ninais niyang ang mga maliliit niyang ugat ay kumapit muna doon sa putikang kanyang kilalalagyan. At noong nagkapit na ang kanyang mga ugat sa mga putikan, na alam niya na ito ay mahalaga para magkaroon siya ng pagkakataong lumagong pataas, ay sinimulan na nga niya ang paglagong pataas hanggang sa unang pagkakataon
ay nasilayan niya na ang araw. Malipas sa 1 taon, daig siya ng ibang mga nakapaligid sa kanyang harapan. Samantalang siya ay maliit pa lamang, na naging mula sa isang buto ay naging ganap na halaman, yung mga katabi niyang sabay niyang sumibol, ang tatangkad na. Samantalang siya ay patuloy pa rin maliit. Ngunit, hindi man mabilis ang paglaki niyang pataas, ay palago naman ng palago ang kanyang mga ugat. Hindi niya kinalimutan magpalakas at kumapit ng matatag sa kanyang mga ugat. At habang nakaranas siya ng hamon sa itaas, bagyo, malalakas sa hangin, tagtuyot, taglamig, ay lalo niyang pinalalakas ang kanyang sarili upang lalong dumami, lumago at bumaon ng malalim ang ugat niya doon sa lupang kanyang kinalalagyan. Alam niya ang kahalagahan ng isang matatag na pundasyon. At hindi niya pwedeng kalimutan ang pinanggalingan niyang putikang na nagbigay sa kanya ng pagkakataong siya ay mabuhay. Lumipas ang mahabang panahon. Ang dating buto na naging halaman, ngayon ay isa ng ganap, matayog, matatag, at malugong giant oak tree. Mga kababayan at kalunsod natin dito sa Mandaluyong, ang kahalagahan ng araw na ito ay hindi lamang matatagpuan sa selebrasyong ating hinanda para sa oras na ito. Hindi lamang matatagpuan sa pag-aalay ng bulaklak na ginawa namin kaninang umaga. At hindi matatagpuan doon sa civic parade mamayang hapon na sisimulan natin dito sa lugar na ito. Higit sa lahat, matatagpuan ito sa pag-alaala natin, sa pagdakila natin, sa mga veteranong taga-Mandaluyong na nagbuwis ng kanilang buhay upang tayo ay maging malaya. Aring halos lahat sila, o kung hindi man lahat, ay pumanaw na. Ngunit patuloy ang pag-aalala natin sa kanila sapagkat mula sa kanilang kagitingan nagmula ang ating mga ugat. Naging pundasyon ng ating simulain at dahil dito'y nagkaroon tayo na isang matatag, isang lahing dugong Mandaluyong. Atin, kanan din naman ng ibang mga bansa at ibang mga bayan, pandemya na nagpaluhod sa ibang mga lugar. At marami pang ibang mga pagsubok, nananatili tayong isang matatag at isang maunlad na syudad. Sabi nga ng ating alkalde, from Boomtown, from Joketown to Boomtown. We are what we are today because we have not forgotten our roots. We have not forgotten the journey on how we became strong. Hindi natin nakakalimutan ang ating pinagmulan. At sa pagharap natin sa ating kinabukasan, nananalig ako at makakaasa tayong lahat na higit ang ating magiging kaunlaran sapagkat ang isa sa mahalagang katangian ng ating bayan ay ang katangiang
hindi natin nalilimutan ang ating nakaraan. Sa inyo lahat, pagbati ko po ng ating 79th Liberation Day, cityhood anniversary, at mabuhay po tayong lahat. Mula na rin sa mga salita ng ating kagalang-galang na Congressman Neftali Boyet Gonzales, hindi natin nakakalimutan ang ating nakaraan. Alam niyo ba, mga kapwa ko Mandalenyo, na sa mga oras na ito, as we speak today, at this very moment, pipito na lamang po ang nabubuhay nating widows of the veteran. At sa 7 iyon, 6 na nga lang ang nakarating ngayong umaga. At alam nyo rin ho ba na iisa na lamang po ang nabubuhay nating veterano. Sa edad na 98 years old, obviously, hindi na po natin makakasama ngayong umagang ito dahil bedridden na po ang nasabing veterano natin. Kaya gaya nga ng sinabi ng ating congressman kanina, hindi natin nakakalimutan ang ating nakaraan. Hayaan ninyo na sa simpleng pagtawag natin sa mga balo ng ating mga veterano ay maibigay natin ang ating pagkilala, paghanga at pasasalamat sa kanila. Sila na nag-alay din ng buhay para sa ating kalayaan ngayon. Kaya po mga kaibigan, tatawagin ko po isa-isa dito sa entablado. Unahin na po muna natin ang ating mga widows of the veterans. Okay. Baguhin lang po natin. Sila Mayor, Vice Mayor at Kong na lang po ang bababa para hindi na po mahirapan pang umakyat ang ating mga widows of the veterans. Okay? Unahin po, inaanyaya na po natin si Mayor, si Vice at si Kong. Unahin ko munang patayuin si Gloria Maluluyon Arcangel. Siya ay balo ni Maximo Cayetano Arcangel, World War II veteran. Freddy, kahit siguro dito na lang sa harapan. Oo. Manny, pakidala mo si nanay dito sa harapan. May we invite the members of the council to join me here. Ang susunod naman po natin, mga kaibigan, na widow of the veteran ay si Natividad Digia Bugarin. Si Natividad Digia Bugarin ay widow ni Gaudencio Bugarin, ang ating World War II veteran.
Ang susunod po natin ay si Trinidad de Asis Katindig. Siya po ay balo ni Alfonso Taganayon Katindig, private first class veteran ng ating bayan. Ang susunod natin ay si Soledad Grantos Agimbag. Siya po ay balo ni Simplicio Solapas Agimbag, recognized veteran. At ang susunod natin ay si Leonarda Doblado Galang. Siya ay balo ni Quirino Pascual Galang, World War II veteran natin. At ang huli nating pararangalan ay si Priscilla Cañesa Cruz, balo ni Nestor de Leon Cruz, Senior, World War II veteran. Mga kaibigan, palakpakan po natin ang mga widows of the veterans. Inanyayahan na natin muli si Mayor Sibay Sipong dito sa entablado. Ngayon po mga kaibigan ay bigyang parangal natin ang babae sa larawan. Si Estela Caores Tupas.
Kaibigan, bago po natin marinig ang pagbati at mensahe ng Ama ng Lungsod ng Mandaluyong, muli binibigay ko sa inyo si Binibining Rain Pineda. Mga kaibigan, ang Liberation Day message ng Ama ng Lungsod ng Mandaluyong, kagalang-galang Mayor Benjamin S. Abalos. Thank you. Yung pong kumanta kanina ay isang SK chairman. Oh? Siya po ang paborito ni Lea Salonga. Estudyante po siya ni Lea Salonga sa UP. Kaya napakagaling. Rain, salamat. Ha? Salamat. Every time we have an occasion you're around. Father Carmona ng Don Bosco, salamat po sa pakikisa sa amin. Ang ating po iginagalang na Congressman Neftali Gonzales. Alam mo ninyo, nung isang gabi, o rather, kagabi, tinawagan ko ho siya. Bakit ho? Kasi ho, si Senator Neftali Gonzales ay binigyan natin ng parangal. Dapat lamang. Unfortunately, hindi siya available. Hindi ko talaga nakakilala ang boses eh. Oh, sabi nga niya, parang bagong tuli, salbahe eh. Pero pinilito niyang tumayo ngayon. Mga kaibigan, bakit ito dapat natin bigyan ng
parangal si Senador Neftali Gonzales. Senador Neftali Gonzales, alam mo ninyo, nung ako po ay unang maupo bilang alkalde, ang isa sa naging programa ko po ay kalagi sa talikala ng pagiging squatter at tenants ang ating mga kababayan. Alam ko, ang hirap ng nangungupahan. Kababayad mo po lamang, iniintindi mo na susunod na buwan para bayaran. Yan ang ginawa natin. Marami ho tayong mga lupa na in-expropriate. Ano yung expropriate? Binili ho ng pamahalaan. Kasi ho, baka ang pamahalaan na bumibili, yun ho lamang nung panahon ho yun, ay kung ano ang sinasaad sa tax declaration. Siyempre, yung may-ari, mababa ang binibigay na halaga. Mamimili ka ngayon, yung tasa ng pamahalaan o yung deklarasyon ng may-ari. Ang kukunin natin, siyempre, yung deklarasyon ng may-ari. Naku, galit na galit. Lalo-lalo na po ito si Dr. Midel. Oh, galit na galit sila. Marami po yan, 3 malalaki lupa po yan. Binigyan ko ng 10%. Lumaban mo sila, alam ko lalaban mo eh. Eh nung alam nilang wala na silang laban, sumurende, pinababayaran na sa akin yung balanse na 90%. Saan ako kukuha? Wala tayong pera. Hindi ho ba? Lumapit ako, ang dami ko nilapitan. Ang huling-huli ko nilapitan ng pagkor. Pumayag ho sana sila, magpapautang sa atin, maglalagay ho lamang sila ng sugalan sa Mandaluyong. Mga kaibigan, hindi ho natuloy yun. Wala na pag-asa. Mababawi yung lupa. Ang sakit ng loob ko. Hanggang sa isang araw, biglang ginimbal ng Mandaluyong. Naging syudad ho tayo. Bakit to? Kay Senador Neftali Gonzales. Yan po si Senador Neftali Gonzales. Pangalawa, hindi ho ba tanggapin ho natin? Post-liberation. Sino ang kauna-unahang taga Mandaluyong? Nagbigay karangalan sa atin sa Mandaluyong. Naglagay sa mapa ng politika sa buong Pilipinas. Kung hindi si Senador Neftali Gonzales, tama ho ba? Naging Secretary of Justice, pinakamalapit na membro ng kabinete kay Presidente Cory Aquino. Naging senador. Noong araw, sinasabi nila kung kandidato ho siya bilang membro ng ating assembly. Meron tayong eleksyon noon eh. Napakagandang pangalan ng kanyang kalaban. Bata ho ng Malacanang. Maraming pera. Wala kaming kakampi ni isang barangay captain. Wala kaming kakampi ni isang barangay. Namin ay yung maririnig mo sa gabi. Penoy, yung mga maliliit na tao. Ano sinasabi kay Senador Neftali Gonzales? Yan, naging congressman. Ni isang pa ako, walang inuwi sa Mandaluyong. Pero dahil sa ningning at ganda ng kanyang pangalan, sa kanyang ginawa doon sa Kongreso, nagtagumpay. Nagtagumpay tayo noon. Hanggang sa kinilala ho siya, naging senador. Yan ang taong sinasabi ko po. Wala ho, hindi pwede makarating. Salamat po, nakarating si Dr. Rodora Rivera. Siya po ang dumating. Sa ating pong vice-alkalde, ang ina, tunay na ina ng Mandaluyong, patuloy na nagpapaganda ng lahi ng Abalos. Ulitin ko po, alam mo ninyo, naging patakaran namin sa Mandaluyong, sa pamilya. Walang mag-aasawa ng pangit. Pagandahin natin ang ating lahi. Eh kung hindi, kawawa naman si Benha. Kawawa naman yung mga anak ko kung sa akin nagmana. Salamat na lamang at merong kora. Pero higit na pinaganda ng babaeng ito. Ang aming lahi, ang kaganda ng aking apo. Mga kaibigan, hindi ho lamang yun. Nagsilbing tunay ina
ng ating Mandaluyong. Ang ating vice-alcalde, Carmelita Menchi Abalos. Sa ating pong mga konsehales na napakadali mong kausapin para sa kagandahan ng Mandaluyong. At totoo niyan, anong makagawa ng alkalde? Sila ang nagbibigay ng pera. Sila ang nagbibigay ng pondo. Sila po ang bumabalangkas katulong ko para sa pagpapatakbo ng ating Mandaluyong. Yan po ang ating pong mga konsehales. Salamat po sa inyo. Sa ating pong mga barangay captains, yan ang kamay natin sa barangay. Ang totoo niyan, sabi ko sa kanila, kung meron dapat lapitan ng tao, hindi kami sa City Hall eh. Kayo ang kanilang unang lalapitan. Ang kanilang mga barangay tanod. Kung hindi sa kanila ho, kung hindi sa ating mga pulis, matatahimik ba kayo sa pagtulog? Dadayuhin ba tayo dito sa Mandaluyong? Hindi. Sila po ang unang bantay natin sa bawat barangay. At totoo niyan, ano sinasabi ko sa mga barangay tanod, ultimo chismis dyan ng mga kapitbahay ninyo, alam ninyo eh. Pagkaaway ng mag-asawa, alam ninyo eh. Yung pakakong mga gumagawa ng masama, ang hindi nyo mahuhuli. Yung pakakong gumagawa, yung pagkakaano ng mga drugs, ang hindi nyo mahuhuli. Kaya nga ako sa Mandaluyong, maswerte tayo. Meron tayong mga barangay at mga barangay tanod na tulad nila. Kasama ang ating mga pulis. Tandaan ho ninyo, ang Mandaluyong ngayon, gaya nga ng sinabi ni Neftali Gonzales, Congressman Neftali Gonzales, yumabong dahil sa pagdagsa ng mga negosyante. Walang negosyanteng papasok sa isang lugar kung ang iyong bayan ay hindi makapagbibigay ng seguridad sa iyong kapayapaan. Tama ho ba? Yan po ang ating kapulisan, yan po ang ating mga bantay bayan para sa akin, mga heroes ng kasalukuyang panahon. Sa ating po mga department heads, salamat po. Sila po ang katulong ko. Ang totoo ho niyan, para maging mahusay kang ama, hindi mo kailangan subaybayan lahat eh. Hindi ho ba? Meron kang anak na namamahala sa pag-aayos ng bahay. Meron kang anak na nagmamahala sa iyong kamukha ko ho. Ang swerte ko ho, kung meron akong recognition na dapat tanggapin, kung paano ko pinalaki ang aking anak. Yung anak kong panganay, si Girlie, siya ho lahat ang bumibili kung paano nananatili akong bata. Oh, yung bang pagpapogi. Sabi nga niya, ang hirap kasi, ang daddy. Dahil sa ginagawa ko, nakakaroon ng pogi problems eh. Oh, siya po lahat yan. Yung sabon ko, yung makeup ko, lahat po yan. Si Girlie yan. Yun yung isa, si Arnold. Siya ho nangangalaga ng aking kalusugan, Dr. Lucia. Yun yung pangatlo. Pangatlo nga pala si Arnold. Yun yung pang-apat, si John. Member po ako ng Wakwak. Mahal po ang aming monthly dues doon. Siya ang nagbabayad ng lahat na yan. Yun ang aking bunso. Taga-Binyan, siya namamahala ng aking grocery. Si Benner ho, paglapit ho sa akin, Dad, ito pang motel mo. Bukos sa akin, pero dahan-dahan data. Ang sarap. Ganun din ang aking mga department heads. Kanya-kanya po sila. Meron namamahala ng kalusugan, meron namamahala ng pananalapi, meron po namamahala ng budget, meron po namamahala ng edukasyon. Ulitin ko, napakaswerte ko. Ang huhusay po ng ating mga department heads. Kaya sa inyo lahat, thank you very much. No? Ang ating pong mga guro, maniniwala mo ba kayo? Naatraso lang kasi ng dating ng balita. Kagabi po lamang dumating ang balita. Sa buong Pilipinas, #1 ang Mandaluyong sa ngalan ng edukasyon.
Iyan ho, ilabas sa dyaryo, hindi bukas sa isang araw. Utang po loob natin ito kay Dr. Romela Cruz at kay Dr. Alfonso. Siya ang ating superintendent ngayon at kay Dr. Romela Cruz. Salamat po sa inyo. Pero, namumuno lang sila. Ang totoo niyan para sa akin, ang tunay na bayani, yung mga guro. Mga guro nagtuturo. Mga guro talagang, sabi nga ako kanina ni Menchi, alam mo niyo yung ginawa? Kaya pala tayo nagtagumpay. Kasi nung nakaraang pandemya, marami yung mga bata, may mga magulang kasing, sorry to say, hindi mo marunong magturo eh. Hindi mo ba? Tayo sa bahay lamang eh. May mga magulang na hindi marunong magturo. Kaya pagpasok ko nila, meron pang hindi marunong sumulat. Meron pang hindi marunong bumasa. Pinagtsagaan mo yan ang ating mga guro. At yung marunong na mga bata, sila mismo nagtuturo. Ginawa ho yan ang ating mga guro. Kaya para sa akin, yan ang ating isa sa mga kasalukuyang bayani, ang ating pong mga guro. Mga kaibigan. Ang ating pong ulitin ko, ang ating pong kapulisan. Walang negosyanteng pumasok sa Mandaluyong kung hindi dahil sa kanila. Nagbigay ng katiyakan sa Mandaluyong, walang marunong magdilihensya sa Mandaluyong, walang marunong mangotong sa Mandaluyong. Hindi po pwede ang mga tarantado, ipakukulong namin kayo. Kaya po, naging successful tayo. Salamat sa ating mga kapulisan. Ang ating pong jail, napakaganda po ngayon. Saka, si Congressman Neftali Gonzales, siya po ang nagpatayo nito. Tayo po ang nagpondo. Sa pagtutulungan hunti lang dalawa ni Boyet at ni Benhar, ang ganda po. Ang ating pong jail, dalawin ho ninyo. Maalaka makikita sa buong Pilipinas kung hindi sa Mandaluyong lamang. Bawat isang preso may kanya-kanyang kama. Ang ganda. Parang dormitory. Ang linis nila. Hindi ho lamang yun. Yun ang ating superintendent ng jail. Alam mo yung ginawa? Kasi ho, sa Mandaluyong, hindi ho natin tinatrato yung mga nakukulong na preso ka, dapat magdusa ka. Hindi ganun eh. Dito sa Mandaluyong, tinatrato natin silang tao. Naririyan ka para pasisihan mong ginawa mo. Naririyan ka para magbago ka. Tinuruan mo sila ng lahat ng hanap buhay. Para paglabas mo nila, maganda na. Alam mo yung mga pinamimigay na regalo? Ito mga ganito. Doon mo ginagawa yan sa loob. Sila na po ang gumagawa. Para ho, magkaroon naman sila ng hanap buhay. Yan po ang ating jailer. Pero kahit anong ganda ng ating jail, huwag kayong maghahangadudong. Ang ating pong firemen, nakita ninyo, kahapon may sunog, sandali lang. Napupakyaw ka agad. Bakit? Sa pagtutulungan na naman ni Boyet. Anong ginawa ni Congressman Boyet Gonzales? Para bawat barangay. Sabi nga nila, sabi nga ibang mga probinsya, nakakaingit na mo kayo sa Mandaluyong. Lahat kayo, ang dadami yung mga fire trucks. Bawat isang barangay, meron ka agad nakadestinong fire truck. Yan po ang Mandaluyong. Sa ating po mga firemen, maraming salamat sa inyo. Mga kaibigan. Tuligid po yan. Tignan yung ating kalsada. Ang ating po mga kalsada, mga kaibigan. Alam mo, nakakagaan ng loob. Nakakagalak. Na marinig mo sa mga tao, uy, Mayor, nagdala ko sa inyo kahit na anong oras ng araw. Ang gaganda ng inyong mga kalsada. Wala kang makitang basura. Yung tinatawag ko natin squatters area o slum area sa Mayorsville, magdaan ka kahit na anong oras. Wala kang makitang halos na basura. Bakit? Ang sisipag
ng ating mga street sweepers. Yes, napakasisipag nila. Kaya nga ang sabi ko, sa Mandaluyong, dapat gantihan natin sila. Ang ating mga traffic aides, umulan, umaraw, ando doon sila sa kalsada. Yan po ang para sa akin, mga tunay na bayani ng kasalukuyang panahon. Hindi mahirap. Wala naman tayong gera ngayon eh. Paano ka magiging bayani? Paano ka magiging bayani? Wala naman tayong ahawak na armas ngayon. Iyan, maraming paraan. You do not have to have an arms or rebel para maging bayani ka. Gumawa ka ng tama. Yung mga tindera na hindi nandataya sa kanilang pagtimbang, para sa akin, bayani. Yung mga tao sa City Hall na paglapit mo ay hindi namumotong, para sa akin, bayani. Yung mga barangay captains na sa loob lamang ng dalawa, pinakamatagal, 3 araw, binibigyan ka kagad ng clearance para magpatuloy yung negosyo mo, para sa akin, mga bayani yan. Pero ang lahat na ito, wala tayo rito kung hindi sa mga ating mga veterano. Kayo po ang nagpakawala. Ang mga asawa po ninyo ang nagbigay daan kung paano, sabi nga ni Neftali Gonzales, yumabong ang Mandaluyong, nagkaroon ng ugat sa inyong mga asawa. Itong araw na ito ay parangal sa inyo. Marami pong salamat sa ngalan ng siyudad ng Mandaluyong. Ulitin ko, mga kababayan, patuloy ang progreso ng Mandaluyong. Sana po magtulong-tulong tayo. Ako po ay nagiging kasangkapan lamang ninyo. Salamat po, ibinalik ninyo ako para kahit na po paano ay maipagpatuloy ko ang ating mga programa sa siyudad ng Mandaluyong. Pero sabi nga ho ni Benhar at saka ni Boyet, ang siyudad ng Mandaluyong hindi ho dahil lamang nakikilala dahil sa matataas na building. Napakaganda ho ng mga buildings yung tumatayo sa Mandaluyong. Sa ngayon po, 22 ang tumatayo at madadagdagan po ho. Ang gaganda po. Hindi ho doon sa mga ilaw na magaganda. Hindi ho doon sa mga negosyante na pupunta rito. Hindi ho doon. Pero paano mo iaangat ang buhay ng iyong kababayan? Yan po ang ginawa natin. Malugod ko po binabalita sa inyo na sa siyudad ng Mandaluyong, 92% ang employment rate natin. In short, konti po ang walang hanap buhay, tamad na lamang ang ayaw magtrabaho at nabibili ng trabaho. Meron po tayong peso. Anong ginagawa ng ating peso? Yung mga wala akong hanap buhay, magpunta kayo sa amin doon sa peso. Sila ho, meron silang listahan. Dito, kailangan ng bartender. Dito, kailangan dito ang ating mga tinatawag ko natin welder. Dito, kailangan ng karpentero. Dito, kailangan ng mason. Yan po ang Mandaluyong, mga kaibigan. Kaya nga ho, hindi ho mangyayari ito kung hindi tayo dito sa Mandaluyong disiplinado, kung hindi tayo sa Mandaluyong nagkakaisa para po sa ating bayan. Mabuhay ang Mandaluyong, mabuhay ang Mandalenyo. Gandang umaga po. Maraming salamat po sa ating kagalang-galang na punong lungsod, Mayor Benjamin S. Abalos. At dito na po natin ibinababa ang tabing ng palatuntunan. Muli, mabuhay po ang ating mga veterano, mabuhay ang kalayaan, mabuhay ang Mandalenyo. Tandaan po natin, Mandalenyo, dangal ka ng Pilipinas. Maligayang araw po ng katubusan sa inyong lahat. Pa-picture lang po muna yung ating mga city officials. Yun, ang maganda doon. Goji Botong, urong dasap doon. Yan, bababa lang namin yung stand, okay? Tutulo na iyan.
Thank you. Wala na lang. Hindi ako inaantok. Hey, Marco. Kaya magpasit bukas niya. Magpasit ni Boy. Vice ko ano ba? Alam ko ako. Alas 8 kami ba sa alas? Ibaba na nga yun. Minsan-minsan, bawal. Minsan-minsan, bawal. Wala lang eh. May memo ka.
Buti kanina, nawala. Sa labat. Nandito na, orange. Bumalik ka na ba rito? Ha? Bumalik ka na ba rito? May peso ka na. Wala na. Wala na peso mo doon sa... Kapatid ko yun. Ah, okay. Oo. Excuse me. Anamin dito. Dito yan. Okay, sumpya. Okay, sumpya. Hello.